Mabilis ang gravy naman ang gagawin natin ngayon kung ikaw ay mayroon kang ulam na pritong chicken, pritong lechong kawali. So, ito yung gawin natin. So, una, magtunaw ka lang ng butter. At pag natunaw na, ilagay mo yung harina. So, yung harina, maganda timplado na. Yung pinang-mix mo sa pinirito mo, pwede yon. And then, once na na-mix na, lagyan mo lang ng tubig. And then, ang tip dito, para sa paglagay ng tubig, dapat sabay-sabay ang paghalo. Para hindi mamuo-muo. Okay? So, habang hinahalo mo yan, make sure na talagang pinisa-pisa mo. Ngayon naman, sa pampakulay, pwede kang maglagay ng tuyo. Ayan. So, isang way din sa pagpalagay ng kulay is tostahin mo muna yung harina. Ayan ang gagawin. So, wag mo muna ilagay yung butter. Harina muna hanggang sa umitim yung harina. Ay, itim. Brown pala. Saka mo ilagay yung butter. Okay? Para magkaroon ng kulay. So, pwede naman sa ganito, lagyan mo lang ng toyo konti. And then, yung tubig naman, ikaw ang bahala. Kung gaano karami yung tubig, depende sa prefer mo na texture ng gravy. So, kung gusto mo yung medyo malabnaw, pwede naman, no? Dami-damihan mo lang konti. At kung gusto mo naman yung gravy na kumakapit sa mga ulam mo, kumakapit sa fried chicken or sa mga isasawsaw mo, so maganda na yung malapot. So, you can control it. So, dahan-dahan ka lang maglagay ng tubig. Ang technique ko rito, lagay ng tubig, mix, lagay tubig, mix. So, depende lang. So, ito yung texture na gusto ko. Malapot yung gravy kasi pag sinawsaw mo rito ng yung lechon kawali mo or yung yung fried chicken mo, kakapit talaga. So ito na, tapos na yung ating gravy. Ganito lang kabilis, ganito lang kadali. Kaya ano pa bang hinahintay mo? Isama mo na yan, ipares mo na yan sa fried chicken.